Hi guys, meron tayong sasagutin na tanong to sa TikTok ni Searching Kitan. Ang sabi niya, paano at kailan natin masasabi na bawi na ang kapital since rolling ito? So, ganito yun. Sa tindahan ko, ang puhunan ko noon ay 10,000 pesos. Ano yun, bago ko siya kinalat or ipinamili, naglista muna ako pakonti-konti. Isang kahan ng Marlboro Red, Winston, Fortune, Mighty. Wala pang Camel nung time na yun. Tigi isang kaha lang. At binili ko lang yung palaging nabibili. Kumbaga yung fast moving items. Sa mga Ricardo, syempre hindi pwedeng mawala ang betchin, magic sarap, asin, asukal. Sa mga shampoo, tiga-anim lang. At yung sample ng Sunsilk, 6 na Sunsilk green, 6 na Sunsilk pink. So, hindi ako bumili ng orange, blue, kasi hindi siya ganun kabenta. Green at pink talaga yung mabenta, di ba? Sa Palmolive, pink din, tsaka green. So, tiga-anim lang. Kasi sa mga wholesaler ngayon, pwede nang makabili ng tiga half dozen. Hindi katulad before na kailangan per box or 1 dozen yung mabili mo. So, mababudget mo yung puhunan mo kasi pwede ka nang makabili ng tiga half dozen lang or minsan kahit tigi isang bote naka wholesale price na sa iba. So kailangan mo siyang budgetin para meron ka lahat na mga basic needs kahit na maliit lang yung puhunan mo, kahit konti lang, kahit pa isa-isang peraso, pa dalawang bote yan, meron kang display at may maibenta ka. Sa mga sachet na condiment, suka, toyo, tigda dalawang sachet ng 100 ml, dalawang sachet ng 200 ml ng toyo suka at magkaibang brand, Silver's One at Dato Puti. Kasi yan dalawang yun magkalaban at talagang may naghahanap din, competitive yung dalawang brand na yan eh. So, bago ka magtayo ng tindahan, dapat know your target market. Ang ginagawa ko noon, tambay ako sa labas, tinitignan ko yung mga bit-bit ng mga kapitbahay ko, kung ano yung mga brand ng lagi nilang bit-bit, kung ano yung mga pinapamili nila. Kasi naka-plastic nakikita mo yan. Tumambay ka na ng mga alas 4, alas 5, tapos sa umaga, ganun din. Tignan mo yung mga bit-bit ng mga kapitbahay mo, yung mga dumadaan. Ganyan yung ginagawa ko before. Nagpasimpleng imbestiga, ganun. Tapos, syempre, chika-chika ka, anong gamit yung shampoo, saan kayo namimili, anong gamit yung sabon, ganun yung ginagawa ko. Kailangan alamin mo kasi yung mga kapitbahay mo yung unang bibili sa'yo. 'Di ba? So, kung ano yung mga hinahanap nila, dapat yun yung itinda mo. Kasi, alangan magbenta ka ng mga hindi nila hinahanap. Kung sino yung namimili sa'yo, dun ka kikita dun lalago yung tindahan mo. Kaya dapat ibigay mo sa kanila yung mga hinahanap nila. At once na wala sila, example, nag-open ka na. Ginawa ko noon, yung mga wala pa ako at hinahanap nila, nililista ko talaga. Tapos, tinatanong ko kung ano yung color na gusto nila. Pag hindi ko alam yung products, tinatanong ko, ilang ml ba yun? Nasa magkano bili mo nun? Para alam mo din kung magkano mo siya ibebenta. 'Di ba? Lalo na kung bago ka pa lang, mangangapa ka talaga sa pricing. Kasi baka mamaya sobrang mahal mo siya maibenta. So, hindi ka mabibilihan pag sobrang mahal. So, dapat alam mo din kung paano ka magpatong, kung magkano niya nabili doon sa kabilang tindahan. Kung palagi niya bang ginagamit yun kasi baka mamaya bumili ka tapos hindi na pala niya ginagamit, sumubok lang siya. So, yung pag bumili ka ng products na hindi nabebenta, natutulog yung puhunan mo doon. Hindi siya maro-rolling. Paano nga pag sakto lang yung pera mo, wala ka ng pang-abono para mabili yung ibang products na wala ka. At dapat, dahil bago ka palang nagtindahan, hindi ka magpapautang. So, ginawa ko noon, yung benta ko ngayong araw, ipinamili ko kaagad kinabukasan. At kahit na sarili namin tindahan nun, hindi ako kumukuha doon ng walang bayad. For example, magluluto, kailangan ng magic sarap, binabayaran ko yun galing sa extra naming pera. Kasi hindi porket kami yung may-ari ng tindahan, kuha na lang ng kuha. Yung una ganun ginagawa namin, nagbabayad kami kapag kumukuha kami sa tindahan namin. Kung ano yung benta ngayon, pinamili namin kinabukasan. At ano yung mga pinamili namin? Yung mga nilista ko na wala ako na hinahanap ng mga customer ko. At makinig ka rin sa mga sinasuggest ng customer mo. For example, wala ba kayong tinapay at ibong? So, next time, maghanap ka na agad ng supplier kung saan ka makakabili ng murang tinapay. For example, bumili lang kami ng pansit canton, yung palaging binibili, yung chili mansi, calamansi, tsaka yung red, yung hot. So, wala kami nung sweet and spicy tsaka yung original. Pag may naghanap nun, bumili ka sa susunod. 6-6 lang, wag mong dadamihan kasi hindi mo alam kung magiging mabenta ba siya sa ibang customer or baka yung tao lang na yun yung bumibili nun. So, matutulog yung puhunan mo. Kung wala kang malaking pampuhunan dyan, masisira yung budget mo. Kung baga, pag may hinanap yung customer mo sa susunod na araw at wala ka, hindi mo siya mabibili kasi yung iba mong pera nandun sa ibang paninda na natutulog na hindi pa nabebenta. 'Di ba? So, dapat
makinig ka sa mga customers mo, tapos huwag mo talaga munang bawasan yung benta mo. Ipamili mo ng ipamili. Sa akin kasi no'n, ang bilis lang ng ano, sinuwerte lang ako sa location at siguro yung pagiging, desidido ko na trabahuin yung gano'ng business na sabi ko yun na talaga yung magiging source of income ko kaya naging mahigpit ako. At unang-una, 'wag kang magpapautang kasi 'pag may bagong bukas na tindahan, ang gagawin yun, lalapitan ka ng mga taong sanay mangutang, kumbaga nangungutang na talaga. So lalapitan ka nila, susubukin yung pasensya mo. Ang gagawin niyan, bibili muna sa'yo ng isa, dalawang beses. Pangatlo niyan, uutangan ka na. So kung mahina ka at isipin mo na, total bumibili naman siya sa akin, pautangin ko na lang kasi baka sa susunod hindi na bumili dahil syempre bagong tayo ka ng tindahan, di ba? So nangailangan ka ng support ng mga customers. So kung wala kang pang-abono doon sa inutang niya, nako, diyan na magsimula. 'Di ba kasi, example, bumili siya ng 5 kilos na bigas. Nawalan ka ng 5 kilos ng bigas, pero walang pumasok na pera. So, anong ibebenta mo sa susunod na araw? Wala kang pumasok na pera, so wala kang ipamimili sa susunod na araw. Kung wala kang pang-abono, alangan nakadepende ka sa kanya kung kailan siya magbabayad. Ang pinakamatagal ng bayad niyan, 15 days, kinsenas or katapusan. Maswerte ka na pag nabayaran ka after 15 days. Paano pag hindi? Paano pag ang utang niya ay 1,000 pesos tapos binayaran ka lang muna ng 500 pesos? Diyan na magsisimula. Kakatayo mo lang ng tindahan, lubog ka na kaagad kasi nagpautang ka kaagad. So pag bago pa lang, huwag ka talaga magpautang para mabilis bumalik yung puhunan mo, mapamili mo pa ng ibang mga paninda na wala ka pa. Tapos, ano mo yung, pag ginawa mo yun, hindi ka magpapautang, makikinig ka sa mga customers mo, mag-observe ka sa paligid mo kung ano yung mga pangangailangan ng mga kapitbahay mo at ibenta mo. Pag ginawa mo yun, mabilis kang makakabawi. Magugulat ka na lang, puno na yung tindahan mo. Ganun kasi nangyari sa akin. Yung benta, nandun lang sa isang lagayan. Hindi ko talaga yung kinukuhanan kahit na magkano. Nandun lang lahat. Yung pamalengke ko, hiwalay, galing sa sariling bulsa. Hindi siya galing sa tindahan. So, bili lang ako ng bili. Nagtataka ako, napuno na yung tindahan. Sa loob lang na isang buwan yun ha. Tapos, kinabukasan, namili lang ako. Puno na, nandyan na yung mga stocks. Ang dami ng stocks. Pero ang dami pa ding pera. Yun yung pinaka kung paano ko siya ma-describe. Ang dami ko ng paninda, nabili ko na lahat ng mga nare-request ng kapitbahay ko, pero doon sa lagayan ko ng yung pouch na pera, nandun, madami pa din. Baga inamag, di ba inamag yung pera pagka matagal siyang nandun. So, doon ko na na-realize na ay, lumalago na talaga yung tindahan. Kasi, hindi ako nagpautang nung una Nung huli, nagpautang na talaga ako. Pero tinigil ko yun by pandemic days. So, sa mga nagsasabi na hindi ka mabibilhan kung hindi ka magpapautang, no, hindi po totoo yun. Kasi nga, dito nga lang nakilala na ako kahit yung bata mga bata, hindi naman nagpapautang yun sa Tibon. So, pili ka kung yung tindahan mo makilala na nagpapautang ka or makilala ka na hindi ka nagpapautang. Kasi ganun yung unang mindset, baka hindi ka nabilhan sa susunod. Kaya magpautang ka bilang pakikisama. Pero yung mga nangutang sa'yo, hindi natin maiwasan na minsan nagigipit talaga sila. Gipit nga sila kaya sila umutang. So, kung mabait ka at hindi ka naman naniningil, nahihiya kang maningil, ipagpapaliban ka nila. Unahin nila yung mas importanteng bagay bago ka nila bayaran. So, ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung nawalan. 'Di ba? So, wag kayong matakot, wag kayong magpautang. Wag niyo isipin na baka walang bumili sa inyo. Meron at meron 'yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ibang tao kapag hindi na nakabayad doon sa inutangan nila, magtatago yan, hindi na yan doon bibili. Mas lalong hindi ka nila bibilhan kasi baka isipin nila, example, bumili sila ng 1,000 pesos yung pera nila. Tapos halagang 100 lang yung binili nila. Yung iba kasing tendera din, binabawas na nila yung utang. So, kumbaga, pag wala pa silang balak magbayad sa'yo, kasi yung pera may paggagamitan silang mas importante, baka nga ikaltas mo na yung utang nila. So, hindi na sila bibili sa'yo. So, yun lang ha. Huwag kayong matakot na hindi kayo nagpapautang kasi iba baka hindi bilhan. Naku, mabibilhan at mabibilhan pa rin kayo niyan. So, yun lang, wag magpautang, i-rolling nyo lang, wag nyo munang galawin. Basta, hanggat may bumibili sa inyo, babalik sa inyo yung pinuhunan nyo, hindi nyo namamalayan. Ganun yung mangyayari. Tsaka lalo na pagka walang nagsusugal sa inyo, kung baga walang nanluloko, walang nagsisikreto, lalo na kung tandem kayo ng partner nyo, na okay kayo ba, walang bad vibes, wala kayong ginagawang masama behind your back, lalago at lalago yan. Walang pagsisinungaling, ganun. Baga walang mabigat na, alam mo yung evil eye.
yung support nyo each other. So, yun, maganda sa business yun. At, focus ka kung paano mo mapapalago yung business mo. Huwag kang mag-focus sa kakompetensya mo. Ganun lang. Siyempre, maghanap ka rin ng murang supplier. Tsaka mga freebies, may buy one take one, mga may promo. Kasi doon ka mas kikita. Ganun yung ginawa ko. Ang dami kong na-inspire doon. Kasi yung iba pala, hindi nila kinukuha yung may mga promo dahil akala nila pa-expired na. So, yung mga buy one take one, yung mga libre daw, mga durug-durug o hindi mabenta. Kumbaga, nung time na blinag ko yun, ang dami kong mga pa-freebies, dami kong pa-promo na pinupuntahan, mga discount. Dami kong na-inspire doon. Tsaka, doon ka mas makakaipon ng malaki. Yun. Kasi may alkansya ako nung time na yun about sa mga freebies. Ayun na. Ayan yung mga sinasagot ko yung mga questions ninyo habang wala pa tayong ginagawa. Kasi, yung sa akin nag-comment na miss na daw niya yung unboxing ko. Sabi ko mag-unbox ako. About sa tindahan vlog. Okay, kung may tanong kayo about sa tindahan, sasagutin natin yan sa next video natin. Okay?